Magkakampiyon tuloy sa week 8. Oh, pwede naman. Ang kampiyon. Ng week 8, day 1. Match number 2. Kasi pang grand final na sila ro kanina eh. Legit lang, ibang klase. Ngayon, makita ba tayo ng mga respeto sa Fanny? Open na, open. Ayun Open na ba ulit. yung Fanny? Kasi kung hindi at tatanggalin na. Pili ko first pick Fanny lang din ulit eh. Wala, ano yan, matik yan. Pero malamang natuto na rin ang Onyx eh. Mas, ano ba yan, mas automatic pa sa sasakyan. Pero Yung pag na-open yung fanny, kukunin ni Ryzen. hindi na kailangan painitin pa. Hindi na kailangan ng painitin pa, hindi kailangan ng karburador. Oh, Open ang fanny! open. So, Yung- open si Ryzen. Ako nga, mali. Open si Ryzen. At ibibigay mo sa kay Fanny. Tama. Yung first pick ba nila? Kasi, ang tinanggal, ang naging target, yung nang babarang eh. Tinanggal yung ano, yung kulot eh. Magugulat ako dito kapag hindi nila pinili yan kasi yan ang kanilang ace pick. Oo nga. Wow. Diba? Pero, Pwede rin naman. Pwede rin naman Pwede ito. naman. Bakit ganito? Bakit ganito bigla? Hindi na Fanny? Kasi ang Harley may baraha na Queen of Ace. tama. Masakit yun. Masakit yun. Oo. Masakit damage nun. Nabawasan man yung base damage when it comes to the cards. Pero kasi yung, hindi natin yung pick-off. Poke Pero around. may ano Ito pa lang dito? na-realize na ko. Queen of Ace. Mali pala. Mali nga. Okay lang. Okay na yun. Ace of Clubs pala dapat. Okay na sana eh. Pinanindigan na namin eh. Hindi. Kailangan i-correct yung sarili ko kasi natawa ko eh. Sige na. May nakatingin nga doon. Tingnan natin. Anong? Valentina. Ayan na. Super Ang bilis principal. nung safekeeping nila dito sa Valentina. Ah. Yeah. Prevents a lot. Oh! Oy. Nabak. Na-buff, na-ban kanina. Oo. Sabihin tayo agad. Ang bilis ngayon. Ayan yung mga nakaban kanina guys. Huwag na tayo maglokohan. Bumalik na naman tayo dun sa Best of the best na naman. best of the best. Di ba pinakita yung draft recap kanina? Kung pwede lang ulit tignan para doon na lang tayo mag-draft. Lahat na nakaban, yan yung pinipick ngayon. Yan na yung gagamitin ngayon. Now, ano ang isa-secure pa dito ng Omega? Hero ba ni Cap? O mamaya na si Cap? Medyo scary yung show Tinanggal yung force swing eh. Okay. Bilis na nung sipa eh. Tinanggal Nadali ako kanina dyan. Yung delay, no? RG ako. Saka ano na yan, masakit na, tapos mababa na yung cooldown ng Sipa, so mas Yep. mataas ang kanyang uptime. Ang daram dito for Smart Omega is kukuha na ba sila ng marksman? Ay, ninakaw. They go Taki. Ninakaw yung Harley, man. Ay, okay. So, wala palang Zushin din. Sila pala yung nag-ban ng Zushin na yun. Oo. So, anong i-pair up nila dito? Parang lakad matatag yung gustong gawin nila mamaya. Ay, Feeling ko ano na to, kunin na nila yung Lancelot kasi for sure mababan niya ng Smart Omega. If gusto nila mag-Lancelot. Oo, tas ihuli nila si Sabero. so wag Pwede. na yung Suyu. Ang hirap kasi, Arlot, Hylos, Harley. Ang hirap Parang gumalaw. parang pag pumasok ka, pwede mong bitawan yung ano eh. Pwede mong bitawan. Yan na. Ay. naman. Sabi mo, di ba, Sorry. yung mga nababan, yun na yung Oo. pipiliin. So, game 1, game 2, ban. Banbox siya. Oo. Sabi ni King Kong, Coach Chase, open eh. Oo nga. Anong gusto mong gawin ko? Roll lang ko to. Oo, tas baka first pick na naman niya dito. Blade armor. Blade armor na naman, di ba? Let it roll. Let it roll talaga. Ganado talaga Ayan ang na. mga tanod. Ayan. Ganado na talaga. Smart Omega. Smart Omega! Sabay upo eh. Sabay upo. Oh. Ayan na. Napagod. Napagod. May bago, inaabangan yung draft. Inaabangan yung draft. Sino kayang papalag? Baka sa Super Farm, meron din pumalag Sino ha. kayang papalag sa Onyx? Oo. Naghahantay ako eh. Naghahanap po kami ng representative ng Onyx Philippines na papalag kay Barangay Tanod number 1. Parang isa pa nga barangay tanod. Mamaya. Cool down. Nagre-recharge pa. Oo nga, nagre-recharge pa. Cool down si Barangay Tanod. Diba? Nakita natin, may mga nagmamanifest din from the side of Onyx. Kinokontra. Pero- Kinokontra yung mga manifestations. Sa Kinokontra, sila yung nag-ban. Sa draft din, syempre, consider mo tanggalin yung mga best picks. Sa sobrang lakas si Super Fritz. Tinanggal na ni Lengord. Tsaka ano to, binalik lang yung binigay ng Omega nung game number 1 na sila nagban ng Funny. Sabi ng Onyx, okay, para fair ang ating integrity ng game, ibaba namin yung court. Okay. Kariban. Okay. Paunahan to. Feeling ko, Moscow Clint matchup to, men. Tapos Yuzong ban. Oo. Ay, ito na yan, wala na Hilda. Tinanggal na yung Okay. Hilda. Moscow Clint or maybe we see yung Brody na naman ni Netsky. Tingnan natin kung anong gagamitin ng ating mga players Sakto. dito. Kasi for Savero, parang kailangan yata dito ng hero na talagang magkakaroon ng pangbuhat factor. Kasi, again, naka-utility na si King Kong. Oo.
hindi naman yun na nagiging problema nila. Pero kasi, when worst comes to worst, nakapag-recharge na. Nag-cooldown na. Nalobat lang ng onti, nakapag-recharge na. Ay, nalobat na naman. Parang blazing duet ni Feeling ko, Claude. feeling ko yung purple buff eh. Okay, para kaya tuloy-tuloy yung energy, no? Only energy. Tingnan natin anong gagamitin dito ng Onyx. Kasi feeling ko pagbalik ng camera sa community, may nakapag-charge na naman. Eto, lumabas. Sidia. Obsidia, hindi pa nananalo. Yeah, if I'm not mistaken, Omega din yung huling gumamit ito laban sa Yes. Falcons? Yes. Or was that Liquid? Liquid. Sa liquid. Liquid, yes. Sa liquid. Hindi umabot dun sa point na masakit na si Netsky. Yung Hunt of Bones, no? So, ngayon, mataas yung early damage na meron dito with Baksha, the Valentina, and the early aggression coming in from this show. Yeah. May pang late game din sila, pero super duper late game talaga ng isang Obsidian. Yeah, not gonna lie though, ang ganda ng Beatrix, ganda ng Bruno, ganda ng Brody. Uy, may Oy. Game na! Wait lang ha, Ilak! Ay. Okay, Bruno. papalag na ako kasi na-shout Ay. Sabi sa inyo Ayan Bruno na. eh. Sabi, kalma lang. Pinapaasa lang Kalma tayo. lang. Alam ni Netsky, tinutok sa kanya yung camera. Kaya nga eh. Tsaka ano, naalala ko, Netsky, binanggit mo pa ako dahil dyan sa hanapin na yan. Shoutout sa HG Podcast. Diba, ayan yung Bruno na nagra-rapid boots. Si Crazy Rapid Boots. Oo, Onyx. yan. Onyx pa siya nun, men! Oo, dun siya nakilala eh. Doon siya nakilala, Season 10. Crazy Rapid Boots. So may segue din yun. Tumisegue din. Pero gumagana. Gumagana, pero nandito yung lapu-lapu. So Ayan na. this is gonna be an interesting match. Louie din ni Mingwin ang makikita natin dito. Si Kirk talaga, combo breaker. Biglang lapu for Kirk. Pero to be fair, natanggal din kasi yung mga gandang heroes. Wala yung Yuzong, wala, unfortunately, I think yung Blue wala din, sila din mismo nagban. Mukhang gusto lang talaga nila dito ng early game din. Yes. I mean, ipapanalo nila yung early game, tapos bigyan ng spasyo si Savero. Game number 3, sa nakita natin game 1 at game 2, hindi ko na alam ano ba yung pwede nating ma-expect. Kasi yung mga drafts nga din dito, yung mga picks, ako personally, hindi ko rin in-expect yung iba. Yeah. Alam mo, last time na nakita natin tong Bruno ni Netsky, it almost won. And napakatindi nung naging performance sila noon. They were able to delay the game long enough to the point na naging critical mass yung Bruno. Now they have a faster paced composition. Kasi nung time na yun, naka-threaten sila. This time around, ang hawak naman ni Ryzen ay yung Harley. Ngayon, napasok naman na sa playoffs ang dalawang koponan na magtatapat. Nasa game 3 tayo. Pero kaninong pride ba ang mas mananaig dito? This Smart Omega versus Super Fam Onyx Philippines. Orange Gambit na naman. Orange Habang na naman. Talagang ang... Tsaka yan yung yan na yung normal rotation niya ngayon. Ang ginagawa ni King Kong, double green instead recta orange kasi mas efficient. So bagong Sigma pattern na to. Bagong Sigma pattern na naman niya. Grabe, no? Nagkikreate na naman siya. Technically double green na yung kinukuha niya. Ayun na. Sakto. Pero pala, gear onto Netsky. Pero kasi may part din for Smart Omega na baka mamaya sa kill sila mas bumanat eh. Yeah. Pwede rin. Lalong-lalo na hero ni Ryzen, pick off. Tapos Mingwin naman, panggulat. So makikita natin dito na meron talaga silang nakaplano. Again, for Onyx, para makuha nila at mapagana si Savero dito, kailangan talaga nila mabigyan ng spasyo. Yung medyo matagal talaga mag-online na isang Obsidia. Yeah. Basically, sobrang importante na for Onyx Philippines, they don't really engage in useless skirmishes unless magpo-force lang sila ng mga trade. But for Smart Omega, maghihintay lang sila ng konti. Pero once na mag-sync na yung kanilang timing na may level 4 na si James, level 4 na rin si Ryzen, and then may enough item si Netsky, yung maybe 2 items niya, Yep. pwede na sila lumaban. Uy! Pero ngayon, papalag na agad ang Super Fam. King Kong with the first blood. Hit and run na naman na may kasama pang take out ang atake ng Onyx. Muntikan kong itanong kanino manggagaling yung damage. Pero Hylos yung pinatay nila. Oo. Sorry, Onyx. Sorry. Sorry. Ang sakit din kasi ng sakit din ng backshot, lalo kapag malaki yung HP mo. Yep. Tapos yung Valentina na rin, ayaw Ano papigil! Grabe. Sa Uy! parehong Uy! iskinita na naman nila makukuha ang kill. James eliminated. Latag ang carpet here para sa Onyx or rather by Perxiva. Instead yung Onyx na ngayon ang makikinabang do sa red carpet. Sila pa yung lumarga. Rumaragas ang Onyx, rumaragas ang Super Fam. Reset after the loss. Talagang pinaparamdam dito na sila ngayon magkakasama in moving as one. Yeah, and ang ganda nung ginawa nilang fake pack kanina after nila mapatay si Perxiva.
hinintay lang nila yung rolyo ni King Kong and then nakita nila si James, caught him out of position. And then unfortunately for Perxiva, siya na naman yung nabigan early game. Oo, nakikita natin dito na kinakayang tunawin yung Hylos na we can expect na ito yung pwedeng maging pinakamakunat. And alam naman ng Onyx na since as of now, wala pang mga defensive items, pwede nilang bigyan ng bigyan. And yun yung strength sa lineup na meron ang Super Fam. And now, Brusco, just doing Brusco things. Pag nahawakan niya yung Chomang, maugulong sipa kay Okay, Perks. Wave the Dragon kumonekta agad. Wala pang! Magiging palag din si Perxiva. Kaya naman tunawag at saka doon kay Super Prince. Oy! Daddy Magic ko connecta kay Super Prince. Oy! Look like na makakasurvive pa siya! Nabuhay ba? Sabi sa doon niya, hindi nga niya ginamit yung ulti ng Hylos. By the way, ang ganda nung ginawa ni King Kong. Minaximize niya talaga yung duration ng sipa ni Brusco. Tatamaan niya na yung Hylos pero yumuton siya saglit para ma-maximize nila yung window and yung opening na meron sila para makapag-dash out din ng damage si Super Prince. So, nag-layer pa rin talaga. Nag-layer no? talaga. Iba talaga yung connection. grabe. Sobrang sipa na naman. No. Force yung Purify the Netsuki dito. Pero wait, hindi pa lilipat Di pa. ang Omega. Ngayon, 4-0. Nakikita natin na Onyx ang kumokontrol sa game na to. Nakikita natin na nag-iba talaga ang takbo at si Perks talaga ang binibigyan Ito nila. na naman yung hit and run para sa Onyx. Uy, Mag-blow na-vacuum. out naman sila. Vacuum play here para kay Mengwin. Meanwhile, for Smart Omega, deadly din kung sakali yung combo sa meron sila. Oo, nagiging worth it no na bigyan ng bigyan si Perks. Yeah. Kasi nasi-shutdown nila yung early tempo na pwedeng mabuo ng Smart Omega. So essentially, yung nagiging itsura ng game is ang kalaban lang ng Onyx is Harley na may ulti pero hindi niya magamit kasi wala siyang frontline. Oo. Tsaka nakikita natin dito yung ilang membro din ng Onyx kayang saluhin eh. Yung binabato dito, Yeah. Rise ng mga baraha. Yung mga ace na cards, kaya nila! Ang ganda na naman ng angulo na kuha to ni Big Game James. Mukha si King Kong pa ang kanilang mayayari. Immediate takedown. Uy, Perxiva Perks. makakasurvive ba? Mukhang nag-backfire. Yung lagi si Perxiva yung pinagdidiskitahan. Kaya naman ngayon talaga. ay muntik na rin si Kirk. Nagkaroon na ng fight back ang Omega. Sobrang tindi rin talaga no, ng mga recent performance ni James ngayon. Siya din talaga yung nag-a-anchor ng mga teamfights. Oh, sabero. 1v1. Okay, abiso. Uy, hindi ko connecta doon. Yung mga 1v1 na ganun, tapos may naka-reading Brusco. Kaya nga Diba, eh. parang anytime may reading bumulong si Brusco dito ay sa Fero, pero yung turtle ay sinisimulan na ng Omega. Ayan na, papunta na rin Oo. sila King Kong. Yung likod yung likod, wala tatamaan doon si Kirk. It's si Brusco, nagka-find ang target. Perxiva makakasurvive pa ba? Even though idolize na hindi siya magiging sapata para tumagal pa sa Kirk! laban. It's going to be Mengwin. Makukot out card ni Kirk. Kirk! Pinikeran pa! Double kill! Wow! Almost triple kill pero nakuha ni Super Friends. Yung last hit doon, diversion sinapunta? na ginaya. Oh, Sinundan pati si James! Grabe naman talaga yung aggression ngayon ng Onyx. Kanina Hylos kay Luis ult. Kontrolado talaga ng Oh. Onyx itong laban na ito. Turtle plus kills. Men, para sa Omega, nagugulat sila sa ginagawa dito ng Onyx. Nadadaan sila sa early game advantage. Pinigilan ng Onyx na kunin yung pagong kasi nawala sa pwesto rito yung Smart Omega na split and na-divide yung kanilang composition. And unfortunately, hindi naman din ganun kalakas pa yung lineup ng Smart Omega. Hindi rin nila kaya tayuan yung Onyx Philippines. And Kirk just found an amazing opportunity to take the front line. And kita naman natin, Smart Omega, kailangan pa nila ng konting farm. Pero si ano dito si Netsuki dito kailangan pa niya na mas maraming item talaga. Si Savero din na kailangan pa ng items. Sumasama na, may Sky Piercer ang isang Obsidia dito. So pwede tayong ma-expect na magre-revolve yung mga teamfights kapag nandyan si Savero. Diversion, wala, pang vision lang. Lilipat pa rin sila doon. Kailangan nilang samahan na ngayon si Netsuki. Oh, very familiar. Eskinitang ito para sa Onyx. Grabe Sinulubong. ka! Grabe yung huli. Magme-miss out yung final stars para dito kay King James. Kong! Mukha sasagasan na naman dito ang Onyx Philippines. James is taken down. May sipa si Kita sa Ryzen! likod. May sipa para dito kay Ryzen. Kaso nga lang ay mukhang hindi siya makakasurvive. Nahuli. Sipa sa mukha para kay Brusco doon. James and Ryzen kapalit lamang ni Kirk. Pabor na pabor yun sa Super Fam at ngayon hindi pa sila doon nagtatapos. Gusto pa nila ng Torre doon sa gitna. Makakadepensa naman yata dito ang Smart Omega. Pero wow. habang nangyayari ang lahat,
bases, gold, lahat ng kailangan ni Xavero na ihahain ng mga kapamilya niya. Actually, kahit nga hindi muna si Xavero isipin ng Smart Omega, may isang malaking problema dito. Yung barangay, Giga Chad Valentina. Mula dito kay Monster Mage. Oh, ayun na. Uy, Sabi nila, Uli. Giga Chad ka pala ha. Flicker out para dito kay Super Friends. Mukhang ito na nga yata magiging go ba ng Smart Omega. Umawat sila. Pero dito sa may bandang turtle, nakaabang din agad yung ibang pamilya. Parang alam mong walang madadaanan dito na eskinita ang Smart Omega. Yung turtle, tila ba ibibigay na ng Omega. Another objective secured para dito sa Super Di Fam. na nakuha agad. Yung purple buff, Naku. dinedelay nila. Aabot si Ryzen, Whoop. pero mariretry pa rin ni King Kong. So talaga nga namang kontrolado tong game na to ng Onyx. Yeah. And super importante rito na ang laro lang ng Onyx is control the vision, control the ground. Engage if ready lahat. Hindi pwede yung gantong posisyon na lagi sila nasa-sandwich din ng Onyx. Kung kaya naman yung reaction from Mingwen and James is on high alert dito sa mapa natin. Gagawin mo ng funny ni Ryzen yung Harley doon sa baba. Wala siyang choice kundi mag-split push. Yan lang yung magagawa nila kasi kulang na kulang pa talaga sila sa resources. Samantalang Onyx, habang tumatagal yung laban, napapaaga din talaga yung pag-snowball dito ng isang Obsidia. Pero again, hindi nga yung Obsidia yung problema. Grabe, tinanggal na naman nila agad dito si James. Nagiging problema na rin talaga dito si Xavero. Meanwhile, ito na. Perks. Nakikita na natin Kirk. na nagbabadya na naman ang Kirkitek. Kunot. Napakakunat niya Prince. indeed. Oy. Habang si Super Friends na malaking problema na rin ngayon ay nasa harap, in your face agad ang atake niya doon kay Mingwin. Ngayon sa nakikita natin sa Super Fam, kung kanina nung game number 2, pilay sila kapag hindi magkakasama. Ngayon, kahit sino sa kanila, strong, independent individual. Ang nakikita natin ginagalawan. Okay. Crossover moves. Sabay escape. lipat, buhay ngayon si Ryzen. Pero may diversion play. May diversion play papunta doon sa taas. Sinabot si Netsky. Okay, Purifier na-activate. Mukhang ito na magiging go time for Onyx. Walang Purify for the next few seconds dito. Yung gold lane ng Smart Omega. Grabe yung mga crossmap plays na nakikita natin mula sa Onyx Philippines. They're just forcing Smart Omega back into their base. Once again, kina-quarantine na naman ng Onyx dito ang barangay. They're not really committing into these small skirmishes kasi gusto lang nila isang bagay lang. Omega, bumalik kayo sa base nyo, makapag-farm si Xavero. Exactly. 'Di ba? Talagang zone out lang. Pag merong naligaw o lumaylay, bibigyan nila yung damage output dito ni Kirk. Kaya din talagang tumunaw ng kahit sinong miyembro ng Omega. Nananakit ngayon si Kirk. Nakikita natin na hindi ganun ka-connected, ka-synchronize dapat yung lapu-lapu sa lineup nila. Pero pinaparamdam niya kung bakit sila naglapu-lapu. Pre, belong pa rin ako. Diba? Pinaparamdam niya na belong siya when it comes to Perks. finding the right Parang naligaw angles. si Perks. Si Perksiva medyo napalalim. Ay. We have the Dragon Connecta. Even with a pistol, Bone Needle. Konektado lahat doon kay Xavero. Lalo na ngayon, mapipilayan ng usang Smart Omega. Nag-miss out yung final slash pa dito ni James. Yeah, ang mahirap dito for Smart Omega is kapag nag-group up na dito yung Onyx, ang daming mid shields sa unahan. Oh, Xavero! Okay, yan doon yung Heart of Bones. Tunaw Sakit! agad ni James. In an instant, nandyan man yung vacuum play. Pero hindi magiging sapat yata. Aray. Dahil disengage agad for Super Ryzen, Fam. sakit. Habang si Kirk ngayon nasasaktan man. Pero mapapa-flicker out. May Cyclone ay naabutan. Andyan yung diversion play. Sasalubong. Ay! Pinilit pa rin nandun yung Sipa. It's going to be Ryzen taken down even under the turret. Grabe naman yung tapang dito ng Super Fam. At si King Kong ngayon lalakad onto a slow motion. Kala mo nagmumunwalk kasi napapayihi dito ang Onyx. Ibang klase rin talaga yung slow na ganap noon. Pero ibang klase rin talaga yung pagkopya ni Super Friends dito sa diversion ni Mingwin. Mas na-maximize pa nila, nako-caught off guard talaga ang mga kabarangay dito mula sa Smart Omega. Yeah, and yung synergy, yung level of players na meron ng Onyx Philippines and the timing as well. Grabe. Kitang-kita mo talaga. They deserve the super family name. Kasi imagine mo, men, parang yung combo nila, walang usap-usap. Oo. Parang iisang tao yung naglalaro na, oy, combo mo to, layer mo to, tapos kapag nag-dash, ito yung kasunod niyan. Parang iisa lang utak nila eh. Yes, moving as one unit. Ganoon sila ka-synchronize. And hindi ko alam if mag-agree kayong dalawa, pero medyo bumagal yung takbo ng laro natin na parang mas pinipili na ng mga teams natin ngayon
kung saan sila lalaban. Yeah, kasi ngayon nasa territory na tayo na Lord ang pinaglalaban ng objective ng magkabilang koponan. Slow lane is very important. So if you look at the map, that's the bottom side of the game right now. And Onyx Philippines, kailangan nilang hawakan yung kanang access doon Kita sa sila. river. Pero Smart Omega naman, pinili nila yung nasa kaliwa. Maybe they're looking to do a crossbar play kasi hawak nila yung King Kong Louie. sa likod, King Kong sa likod. Pero pang King Kong nasasagasa kay Mingwin. Sakto pa magiging tama. Turtles sa kinasa. Habang si Brusco naman matatamaan dito sa Persiba. King Wala Kong? sa Dragon. Natutunaw siya Ang sakit unti-unti ni dun sa King mga needles na magagaling. Kay James. Savero. Naku, si It's going James. to be James sa kakapitan ng hot of bone. Mega kill para kay Savero. Tanggal agad ang isa para sa Smart Omega. Pili ko nga ang shot call doon ni King Kong. Nandito na ako. Andito na ako! Diba? Ibang klase rin kasi talaga yung galaw nila. Masakit din si King Kong na isolate. Nasira yung composition dito ng Omega. At nung naiwan si James, men, yun pala siguro yung rason kung bakit din naka-obsidia dito ang Onyx. Yeah, yung may mas-shutdown sila na isa. And ito yung mga usual na nakikita natin na ini-split lang yung kalaban tapos pinag-divide nila yung composition para ma-flush out nila yung mga main targets. And for Onyx Philippines, as long as makakita sila ng isa, kapag wala yung Hylos, kapag wala yung Bruno, kahit sino sa kanila pwede nang i-hunt of bone ni Savero. Yung Lord ay sinisimulan na ng Super Fam. Nasa baba pa si Mingwin at si Netsky. Mukhang aabot naman yata sila dito at co-contest Okay. ang Omega sa Lord na to. Merong ginayang lure pathway ko sa Khalid Super Bird of Fair 7. Blood. Basta una, sinalubong niya to sa highway yung Smart Omega. Pinipigilan ng gusto dito. Si James, nakakapitan na Sword naman to ng mga Prince. Abyssal Bone Needle dito ni Savero. Sunod pa sa listahan si Oy, Brusco! Brusco with a multiple man knockdown dito. Oh, Pati the si bone! Mingwin natunaw na rin. Hot of bone connecting Flicker ang in! members. Triple kill. Maniac na naman si Savero. Maniac ko, pre! Maniac ko, pre! Maniac na naman siya! And with that, it's going to be a team wipeout laban sa barangay. 6 seconds ang pinakamalapit na miyembro magre-respond para dumepedsa. Unti-unting gumagapang ditong Super Fam. They're eyeing out to close off the series at ito, abot kamay na rin as Onyx Philippines secures the last match with a 2-1 score. Isang mabilisang reset. Makukontra pa rin yung mga eng-eng manifestations. Mananaig pa rin ang paggalaw ng Super Fam. Onyx PH secures the series. Sobrang dominating ng game number 3. Outstanding identity mula sa Onyx Philippines. Once again, showcasing everybody na hindi suyo lang, hindi assassin lang, with the Baxia and Savero. Beating the barangay, Onyx Philippines proved to be the dominant force in this clash. Palakpakan pa rin natin ang mga tanod. Palakpakan pa rin natin ang Smart Omega. Pinakitaan tayo na isang napakagandang serye. Kaya naman ako, sorry Omega, pero ang taas na expectations ko sa pagdating ng playoffs. Yeah, I agree. Na para bang hindi na pwedeng mas mababa dito yung kanilang i-deliver kasi kakaiba talaga yung dineliver nila for the past 4 weeks. After they beat Aurora, uprising talaga yung nakita natin mula sa barangay. But that was very true as well mula sa Onyx Philippines. After week number 2, nagkaroon man sila ng konting struggle. They lost to TNC, they found their footing, and they rebuilt the family. Grabe talaga gumalaw itong pamilyang to. And they're moving as one. Ito nga si Kirk, pwede niyang kunin yung kill na yon, pero ang pinili na lang niya ay mag-TP kasi alam niyang may papatay naman dun sa mga natitirang miyembro dito ng Smart Omega. Doon pwede na siyang tumipi. Yan. Pwede. Pwede niya nang spam yung TP niya doon. Walang kalaban eh. Oo. At hindi siya mapapatay doon. Yeah. Sila ang makakapatay. And for Onyx, again, they Ito na naman, dominated this game. Wow. They controlled this game. At mukhang yung patch natin, umabor din talaga para kay Brusco. Oo. And hindi lang yung patch, man, yung game pumabor din para kay Savero. Mainit talaga ang Super Fam. Kaya naman excited ako makausap sila. Samahan natin ang ating mga host kasama ang Onyx. Top 3 spot secured for Onyx Philippines. They might have extended the game, but they are surely quick to regroup as they get match 2. Yes.
Okay guys, top 3 secured and 4-game winning streak. Gaano kalaga, Brusco, gaano kahalaga na makontinue yung momentum nyo and manalo kayo sa mga natitira nyong games before playoff? Manalo kayo sa natitira nyong games before playoff. Siguro sobrang halaga nung momentum, yung word na momentum kasi kapag pag galing kang talas puro panalo, parang nabuboost yung confidence namin na parang gawin lang yung ginagawa namin sa scrim ganon, yung hindi matakot sa sa mga gagawin sa tournament. And knowing Omega, sila, ang gusto nilang character is they break win streaks. And kayo, nasa 4 winning streak na kayo. Kanina, muntik na nila kayong malason. Gaano kahirap kalabanin yung team na may ganong kakayahan? Medyo nag-huddle lang, nag-huddle. Group discussion. Group discussion. Ano na lang, ano ulit yung tanong? Gaano kahirap kalabanin ng isang team na kayang kayong lasunin ng ganon kanina sa Game 2? Hindi naman kami nalason eh. Nagkamali lang kami nung Game 2. Nagkamali lang sila ng Game Nagkamali 2. ng And kita Game naman sa Game 3, grabe yung dominating nung match-up na yon. You know, right? they were easy to regroup. Napakabilis nilang makabalik. Now let's talk about Super Friends. Great use of Gord. Talk about that. Perfect KDA. Anong meron sa Gord? Parang pinagamit na sa akin sinabi ko sa mga coaches na may potential din. Train namin sa practices. Yun, parang train rin namin sa MPL. Ayun. And now, King Kong, banggit na ni Brusco, no? Hindi naman sila nalason. Hindi kayo nalason. Nagkamali lang kayo ng Game 2. Let's take a look at the LED wall. At ikwento mo yung nangyari dito sa backdoor play ng Fanny in Game 2. Kwento, nangyari dyan, si Netsky nagpanggap na eng-eng. Tapos kami nauto kaming lahat, kaya natapos ni Ryzen. Storyteller talaga tong si King Kong. Pero how did you guys regroup? Syempre, nagkaroon kayo ng quick break after Game 2 to get Game 3. Ano yung napag-usapan nyo na? What were the communication? Sabi ni Coach Hayes sa amin, patunayan namin yung mga sinasabi namin sa interview na yung remaining matches namin is i-maximize namin sa way na na mas malilinis namin yung disiplina namin, yung decision makings namin, which is hindi evident nung Game 2. Kaya ayun, Game 3 kami. Mulat sa realidad. Gusto ko talaga to yung mga binat-bitaw na itong si King Kong eh. Mulat sila sa realidad, Bea. And you know, another highlight play kanina. Savero, you had a maniac. And going into this game, your previous interview, you said, eng-eng si Netsky. And this time, hindi ikaw yung naging eng-eng because of that maniac. Now, if you would rate the performance of Netsky in that game, how would you rate him? 1. 1. Out of ilan yan, Savero? Out of? 1 out of? 100. Ang baba nun. Hindi ko alam kung paano makakasagot si Netsky doon. Pero, wala naman yatang eng-eng. Ang galing pareho ng teams dito, Thea. And lastly, Savero, your next matchup is between you guys and the TLPH. Now, what's your message to their gold laner that is also from TLPH? Ano yung message mo? Good luck. Be yourself. Good luck. Ganyan lagi sinasabi ni Savero on all the games. Good luck. And tingnan naman natin at this point, sino kaya ang match MVP? Brusco! Brusco, anong dance moves yun? Paki-explain muna. Chupo yung chuchu, naninipa. Bago ba yan? Hindi na ba ganon? Paano yun? Bagong dance moves na to. Brusco, now, grabe yung suporta sa inyo ng Sonics. What can you say to them? Sa mga Sonics fans namin dyan, maraming salamat sa palaging pag-support sa amin. Sana
patuloy nyo kami supportahan sa darating na playoffs. And once again, congratulations, Onyx Philippines! You may now take your victory walk. That is Onyx Philippines ending day 1 of week 8. Extended man. They make sure they're gonna bounce back. They are. It was a fun game to watch, especially coming off from that loss in Game 2 and then regrouping in Game 3 and delivering a dominating match. And we'll see how that really happened as we throw this back to our captain. Ibang klase rin talaga ang reset na meron dito ang Super Fam. Men, sobrang tindi ng performance nila dito. Men and woman, sorry. Congrats sa Onyx. Ang tindi ng pinakita nila dito. Ang tindi rin talaga nito, men. Grabe naman si Bruce Co with his show as well. Sinabi natin magbe-benefit most talaga, especially sa naging decisive moments here, 5-1-3 na patch natin itong Onyx kung sakali. Alam mo, yung mga pag pinanood mo yung show ni Bruce Co, kailangan mong i-dissect minsan yung mga decision making niya. Minsan pumapump pick siya ng sipa, minsan nang bebait lang siya ng pwestuhan, tapos haharap siya ng ibang target with the Way of the Dragon. And ang laki ng tempo na sinit ni Bruce Co para dito sa Onyx. And then yung kanilang combination, man, yung trio mid synergy ng Onyx Philippines, yung layering ng skills, yung target selection, it's just beautiful to watch mula dito sa Onyx. Kaya naman na-enable talaga nila dito si Savero, by the way, W Savero, na ano talaga umabot sa punto na hindi na nila maharapan yung Onyx kasi any single guy that is on the side of Smart Omega, if they walk up, you're either getting kicked or you're either getting rolled on or sasaksakin ka ng mga buto-buto. Oo, tapos ang lupit pa ni Super Friends talaga dito sa mga paggilid niya. Kung kailan siya papasok, paano niya magdidil ng damage, you know, di ba? Pumapachi-pachi lang ng damage. Tapos, yun pala mas naka-ready pa lalo. Oh my Ang buong Onyx na pumasok at lumaban, pumasok at mag-engage. Ken, this game number 3 was dominated by Onyx at dun lumabas ang maniac ni Savero. Si Bruce Co talaga nakakapagpalabas sa Maniac Savero eh. Oo. Yung triple man na sipa niya doon sa chase onto Omega, sealed the deal talaga for game number 3. Alam mo, ang masasabi ko dito sa laro ng Omega and Onyx, very, I would say very aggressive. And parehas sila na parang may kinalalagyan yung kanilang mga identities, may kinalalagyan yung kanilang approach. But Onyx just had a more solid idea of how they want to play early game. Especially yung kanilang comp na nabuo nila nung kinuha nila yung Baxia third pick na hindi sila masyadong reliant sa mga damage dealers. And malaking advantage to kasi for Smart Omega, yes, they found their identity. Onyx reinvented their identity na hindi sila King Kong damage only. They have this style of gameplay that they can play around Savero. So kung paano din sila maging aggressive sa early game pa lang. Again, itatanong ko nga kanino ba manggagaling yung damage sa early game? Pinakitaan tayo na kahit yung Hylos, kaya nilang patayin. Diba? Ibig sabihin lang nun na hindi sila kukulangin. As in, even when it comes to the draft, merong mga surprise picks tayo nakikita, surprise bans na bakit hindi binaban yung ganito, bakit ito yung binaban. Yun pala, meron silang nakaplano dito. And also, doon sinabi lang sa interview na nagkamali lang sila nung game number 2 pero hindi sila nalason. Si may umakting. Umakting daw na eng-eng si Netsky. Tinanggap naman ni King Kong. Kaya naman nung nakausap daw sila ni Coach Hayes, laro niya yung laro nyo, establish discipline as well. Yeah. Kaya nga kanina, kaya lang natin nakita rin yung TP ni Kirk nung